Exodo chapter 2. Pinanganak si Moses. Noong panahong yon, nagpakasal ang isang lalaki at babae na parehong mula sa tribe ni Levi. Nagbuntis at nanganak ang babae ng isang baby na lalaki. Nung nakita ng nanay na cute at malusog ang baby, 3 buwan niyan tinago ito sa mga Egyptians. Nang hindi na niya kayang itago ang baby, kumuha siya ng basket na gawa sa tangkay ng tambo at pinahiran ito ng alkitran para hindi pasukin ng tubig. Pinasok niya ang baby sa basket at nilagay ito sa mga matataas na damong tambo sa may pampang ng ilog. Nakabantay sa may malapit na lugar ang ate ng baby para malaman kung ano ang mangyayari. Bumaba sa ilog ang prinsesa ng Egypt para maligo, habang naglalakad naman ang mga servant niya sa tabi ng ilog. Biglang napansin ng prinsesa ang basket sa mataas na damuhan at pinakuha niya yun sa isa sa mga servant niya. Binuksan ng prinsesa ang basket at nakita niya ang baby. Umiiyak ito at naawa ang prinsesa. Isa ito sa mga Hebrews, sabi niya. Lumapit naman sa prinsesa ang ate ng baby at nagtanong, "Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng Hebrew na magbe-breastfeed at mag-aalaga sa baby?" "Sige," sagot ng prinsesa. Kaya umalis ang kapatid ng baby at tinawag ang mismong nanay ng bata. Pagdating ng nanay, sinabi ng prinsesa sa kanya, "Kunin mong baby, alagaan mo siya para sa akin at babayaran kita." Kaya kinuha ng nanay ang baby at inalagaan ito. Nung malaki na ang bata, dinala ito ng nanay niya sa prinsesa. Tinuring ng prinsesa na sarili niyang anak ang bata. Sinabi niya sa sarili, "Inahon ko siya mula sa tubig, kaya Moses ang magiging pangalan niya." Tumakas si Moses papuntang Midian. Nung binata na si Moses, pinisita niya ang mga kababayan niyang Hebrew. Nakita niya kung paano sila pinapahirapan at pinagtatrabaho ng sobra ng mga Egyptians. Nakita pa niyang binugbog ng isang Egyptian ang isang Hebrew. Tumingin-tingin sa paligid si Moses. Nang makita niyang walang ibang tao, pinatay niya ang Egyptian at tinago ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at nakita niyang nag-aaway ang 2 lalaking Hebrew. Sinabi niya dun sa may kasalanan, "Bakit mo binubugbog ang kapwa mo Hebrew?" Sumagot ang lalaki, "Sino ka ba sa akala mo? Judge ka ba namin? Papatayin mo rin ba ako gaya ng ginawa mo dun sa Egyptian?" Dahil dito, natakot si Moses at sinabi sa sarili, "Alam na ng mga tao kung anong ginawa ko." Nang malaman ng hari ang nangyari, sinubukan niyang ipapatay si Moses. Pero tumakas siya at tumira sa lupain ng Midian. Isang araw, habang nakaupo si Moses sa tabi ng isang balon, dumating ang 7 anak na babae ni Jethro, yung pari ng Midian. Mag-iigib sila ng tubig para sa mga alagang tupa at kambing ng tatay nila. Pero pinaalis sila ng ilang mga shepherd. Pinagtanggol ni Moses ang mga babae at siya na rin ang nagpainom sa mga alaga nilang hayop. Nang makauwi na ang mga babae, nagtanong ang tatay nila, "Bakit ang aga niyong umuwi ngayon?" Sagot ng mga babae, "Tinulungan kami ng isang Egyptian laban sa mga shepherd at siya pa ang nag-igib ng tubig para painumin ng mga alaga nating hayop." Tanong ni Jethro sa mga anak niya, "Nasaan siya? Ba't niyo siya iniwan doon? Puntahan niyo siya at invite na kumain kasama natin." Pumayag si Moses na doon tumira. Pinakasal ni Jethro ang anak niyang si Zipporah kay Moses. Dumating ang time na nanganak si Zipporah ng isang lalaki. Sinabi ni Moses sa sarili, "Isa akong foreign sa lugar na ito, kaya Gershom ang magiging pangalan niya." Lumipas ang ilang taon at namatay ang hari ng Egypt. Pero dumadaing pa rin sa hirap ang mga Israelites dahil sa pang-aalipin sa kanila ng mga Egyptians. Sabi nila, "Lord, please, tulungan mo po kami.
Narinig ng Diyos ang mga hinaing nila at naalala niya ang kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang mga paghihirap ng mga Israelites at naawa siya sa kanila.